pipinsala sa atay. At ito marahil ang dahilan kung bakit ayon sa mga ulat na aming napulot sa dyaryong nakabalot sa daing na pang-almusal namin noong isang linggo, binawal na daw ng bayan ng Mandaluyong ang mga billboard o karatulang may mga advertising ng yosi at alak. Bagamat ito ay binatikos ng marami, lalo na ng mga kumpanya ng yosi at alak at ng mga taga-advertising, pinanindigan ng mga taga-Mandaluyong ang patakaran ito dahil ayaw ng araw nilang madagdagan pa ang mga sira-baga at sira-atay, ang mga samut-saring sirana sa kanilang bayan. Natin, Beha. Beha, ayoko mo. No! Sumuka sila, bayan. Nandito po tayo ngayon sa Mandaluyong upang kapanayamin ang ilang mamamayan tungkol po dito sa nananathalang ipagbabawal nila. Dapat lang, di ba? Pero ibinabandera pa naman sa mukha ng bayan yung mga tambuhan ng billboard na yan na ibinibenta yung mga produkto bawang nakakasama sa kalusugan ng mamamayan. Sigarilyo ang pangunahin sa dikono ng kanser sa baga. At yung alak, yan ang sanhi ng sari-saring sakit sa atay. At bukod pa dyan, napakapangit talagang pagmasdan ng mga nakalarawang mga higanting sigarilyo at mga higanting bote ng alak! Nakadiri! Sa bagay, kabayan, may puntuan naman sila, no? Bakit naman nila hahayaang ibandera ng mga higanting billboard na yan ang mga produktong sa kanilang paningin ay nakasasama sa kalusugan ng taong people? At sa bagay, medyo nakadidiri nga naman na tingnan kung minsan itong mga billboard ng mga dambuhalang yosi at mga alak, ano po? Okay, ngayon namang tatanggalin niya ang advertisement ng mga yosi at alak sa mga billboard. Ano naman ang ipapalit ninyo? Yung aya-aya. Aya-aya. At hindi lang kaaya-aya. Yung makapagpag dab hindi lang damdamin kong nababaga. Ano pa? Pati puso ang akala ko paano mo ito? Galing mo na. Sa kabilang dako, mahigpit na binatikos ng mga taga-advertising agency ang pagbabawal na ito dahil ayon sa kanila, labag daw ito sa makataong karapatan ng mga mamamayan ng Mandaluyong. Show A. Louie on Water Show. This is a free country, isn't it? Ang karapatan nilang mamatay sa anumang paraan nilang gusto. Baka sigaw na sigaw. Pambira naman ito. Pambira naman ito. Talagang ginawa ko ito. Kanina pa ako dito. Ba't doon ka lang di ba doon? Impacts. Ayon sa mga taga-advertising na ito, dahil sa pagbabawal ng mga billboard na nag-a-advertise ng yosi at alak, madadagdagan ang bilang ng mga taong mawawalan ng trabaho. Hala ka. Lalong dadami ang mawawalan ng trabaho. Hala ka. At dadami rin ang mga taong hindi magtatrabaho. Hala ka. Dadami din ang mga taong hindi magtatrabaho. Hala ka. At dadami ang tao. Hala ka. Dadami ang tao ng hala ka. Ang kulit-kulit mo. Ang kulit-kulit ko? Ano ka ba? Pinaglihi ka ba sa Xerox machine? Sa Xerox machine? Bakit lagi mo inuulit lahat ng aking sinasabi? Bakit ko inuulit lahat ng iyong sinasabi? Hindi. Kasi yung sinasabi mo kasi, pag ipinagbawal niya mga billboard na yan, marami ang mga taong mawawalan ng trabaho
marami pa ang mga taong hindi na magtatrabaho at dadami pa ang tao. Bakit? Ayun. Kakaunti na lang nga ang trabaho, kailangan sisantihin ko pa yung iba, eh di dadami ang mga taong walang trabaho. Hala ka. Ayun. Wala pang break time, nag-break na sila. Kaya dadami ang mga taong hindi nagtatrabaho. Hala ka. Ayun. Eh di lalong madadagdagan ang tao. Hala ka. At lahat yan ay kasalanan ng mga taong gustong ipagbawal ang advertisement ng Yossi at alak. Dahil kung Yossi at alak lang ang kanilang ipinadodrawing dyan, imbis na sa advertising na yan, eh di ang mga tao hindi na sana nakakapag-isip ng masarap. Step 1, masama. Halaka! Halaka! Ano parang pa naisip mo? Magpapalagay tayo ng commercial sa TV. Kunwari, may commercial. Ang opening. Alapa. May lumilipad na aeroplanong korting at haul. May bakpak at may nakasulat. Die now, pay later. Si Lilian, para sa malitang hindi foreign,